Magandang hapon, Pilipinas! Isang oras at kalahati na naman po tayong magkakasama-sama para himayin ang isang issue matagal-tagal ring nag-trending sa internet, ang plagiarism at copyright infringement. Dito lang sa PTV, ang inyong telebisyon ng bayan. Sa ganitong usapin, unang tinatamaan ng mga online writers, mga artists at mga website. Kaya ang tanong nila, ano ang proteksyon nila laban sa kumukuha o kumukopya ng kanilang mga akda? At kung meron nga bang batas na magbibigay proteksyon sa kanila? At dahil internet ang sakop ng isyong ito, tila mas mahirap kontrolin ang pagdami ng plagiarism at lumalabag sa copyright law. Pero paano kung wala pa rin international copyright law? Ako po si Kirby Cristobal. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako po si Atty. Mark Castrodes. Pakinggan, busisiin at makialam po tayo sa mga napapanahon tungkol sa plagiarism and copyright infringement, a PTV Special Forum. Kasalukuyan, isa sa mga pinakamainit na usapin sa karapatang pang-intelektual ay ang plagiarism at copyright infringement. Taong 1997, nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos ang Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code of the Philippines. Nilalayo ng batas na ito na bigyang proteksyon ang mga intelektual na pagmamay-ari at parusahan ang sinumang mapapatunayan na naging irresponsable sa paggamit nito. Kabilang dito ay ang di pagkilala at di pagbibigay kredito sa mga pinanggalingan ng mga intellectual property ginamit. Pero ano nga ba ang linyang humahati sa pagitan ng plagiarism at ng copyright infringement? At ano ang mga naghihintay na kaparusahan sa mga mapapatunayang nagkasala sa ilalim ng RA 8293? Ngayong hapon, sama-sama nating himayin ang mainit na issue tungkol sa plagiarism at copyright infringement dito lamang sa PTV Special Forum. Pilipinas, Attorney Mark, hindi ba meron tayong batas tungkol sa intellectual property rights? At kailangan lang ay nagkaroon o kailan lang ay nagkaroon ng cybercrime law. Pero bakit hindi yata nababanggit dito itong salitang plagiarism? Ito ba ay bagong konsepto o talagang hindi lang nakinikinita ng ating mga na maaaring magamit o mangyari itong plagiarism? Hindi ko sasagutin yung katanungan. In fact, dadagdagan ko pa. Marami po kasing terminolohiya. Ano pong ibig sabihin ng plagiarism versus copyright? Ano po kayang ibig sabihin nitong copyright in the light of itong mga open source, public domain material? At marami pa pong katanungan na bago. Wala po dati. And in the light of itong internet technology, internet age, talagang na-highlight yung pangangailangan ng proteksyon para sa intellectual property. Kaya Mark, marami tayong mga panauhin ngayong hapon para magbigay linaw at ipaliwanag sa ating lahat kung ano nga ba itong intellectual property rights at ano yung mga karapatan ng mga artists, mga authors at iba't iba pang maaaring manakaw sa kanilang mga gawa. At maging sa area ni Kirby, meron po tayong mga panauhin mula sa isang kolehiyo, sa isang universidad. Siyempre, laging kabahagi ng ating diskusyon dito sa Telebisyon ng Bayan ang ating mga estudyante, Cathy, dahil napakahalagang matuto tayong lahat para sa kinabukasan ng ating bayan. Kaya Mark, natin ang ating mga panelists ngayong hapon. Mula sa Intellectual Property Office, isa po siyang abogado, Attorney Louie Calvario. Yan, from the government side. From the private sector side, isa po siyang copyright lawyer. Nagsispecialize on intellectual property, Attorney Alvin Buenaventura. Kasama rin natin isang inquiry editor mula sa Ateneo Newspaper, si Paulo Taruk. Okay, dito naman po sa bandang kaliwa, siya po ang Dean ng Communication Arts College ng Colegio de San Lorenzo, Professor Leonor Hernando.
At ito, kasama natin dito sa ating telebisyon ng bayan, isa rin siyang PR practitioner. That's right, hindi lamang TV host, ano? Oo, si Ceres Gia. Hi, Gia. At kasama rin natin mga manunulat din na, naku, tatanungin natin mamaya kung meron silang mga experience na yung kanilang mga gawa ay nakokopya ng iba. Kasama po natin mula sa Philippines, Jarius Bondo. At mula naman po sa Philippine Daily Enquirer, isa din pong kolumnista, Sir Conrad de Quiros. Magandang hapon. Okay, Cathy, simulan na natin. Tanungin natin yung una kong tanong kanina. Yes. Meron tayong intellectual property rights o meron tayong batas tungkol dito. Pero ano nga ba itong plagiarism, Attorney Attorney from Louie? IPO. Attorney Louie. Ano nga ba itong plagiarism at kasama nga ba ito o hindi dito sa batas na nagpoprotekta sa intellectual property? Magandang hapon. Actually, ang plagiarism, wala doon sa Intellectual Property Code or the Republic Act 8293. Hindi siya defined as an offense. Maraming mga eksperto sa copyright ang nagsasabi na ang plagiarism ay mas malawak na konsepto kaysa copyright infringement. Maaaring included sa kanya ang copyright infringement. Ang plagiarism hindi dito at ayon na rin doon sa decision ng Supreme Court, ang sinasabi is it is a theft of one's thoughts, language, or ideas. Samantalang ang copyright infringement naman na nakalagay sa Intellectual Property Code bilang isang crime or offense is the appropriation of another person's economic rights over his literary or artistic works. At ang pinoprotektahan dito sa copyright ay hindi ang mga ideya At yung economic ang mga right. thoughts, kundi ang expression of the idea. Kung paano ninyo inilalahad sa pagsulat, sa pag-awit, sa pag-compose ng kanta, sa pagpinta, ang inyong mga ideya. So Okay. ito po yung basic difference ito. Ang infringement ay nasa code, ang plagiarism ay wala. Mapunta po tayo sa kabataan, Cathy. Yung po intindi ng abogado, ng gobyerno. Tingnan po natin mula sa hanay ng mga kabataan kay Paulo Tarucano from the Ateneo Gaidon. Anong pagkaintindi nyo sa plagiarism? Well, in the academic setting, what the academe would like to protect is the academic integrity of the whole institution. So basically, we don't really, yes, one's intellectual property rights are important, but just as important to that is the academic integrity of the university and of its students as well. Since wala ito sa batas, tanungin natin itong isa pa nating attorney na kasama, aside from Mark, si Attorney Alvin. Kinakailangan po ba sa inyong pananaw na magkaroon ng batas patungkol dito sa konsepto ng plagiarism? Magandang hapon po sa lahat. Una po, hindi po ako abogado. Isa po akong practitioner ng copyright. At sa tanong po ninyo, dapat bang magkaroon ng batas? Sa tingin ko po ay hindi dapat. Sapagkat yung pong idea ng pangungopya ay mas matagal lang existence sa kultura ng napakaraming bansa kesa po dun sa batas ng copyright. Halimbawa po, yung pong ating mga painters, bago po sila sarili nilang expression, ay kumukopya muna sila sa mga masters. Ganun din po sa mga writers, no? The closer they are to the masters, halimbawa yung mga nagsusulat sa Biblia, no? The closer they are to the scriptures, the better, kasi walang invention. Later na lang po, nung nagkaroon tayo ng movement sa Europe na tinatawag nating Enlightenment, naging malakas yung idea na dapat original, galing sa iyo yung ginagawa mo. Gusto kong tanungin sa mga kolumnista, Sir Conrad, kung wala po siya sa batas, sir, ano pong basihan para i-enforce yung tinatawag na integridad ng sulat ng isang tao against plagiarism? At kung alam niyo po, sa ibang bansa, how are they enforcing itong prinsipyo ng plagiarism para maprotektahan nga yung mga gawa ng tao? Sa ano yan eh? I think yung opprobrium, cultural yung ano eh, yung sanction, hindi legal. Pagka nag-plagiarize ka, ang sama ng tingin sa'yo, mahiya-hiya ka naman sa sarili mo. Pero I think the distinction has to be clearer. Yung plagiarism, paggamit mo ng trabaho ng iba
and you pass it off as your own. So now, may sinulat yung ibang tao, kukunin mo whole paragraphs, tapos hindi mo in-identify yung author, and that you claim it as your own. That's plagiarism. Pag nahuli ka dyan, and these days, madaling hulihin yan because of the internet, kahiya-hiya ka. So yung force doon, hindi legal. Parang it's a moral force, which I think is worse. Pag di ba pagka may ganyang may ganyang sentiment, may ganyang judgment sa'yo, mas kahiya-hiya ka. On the other hand, I think yung copyright laws, yung intellectual property right laws, have to do with ginamit mo yung material, hindi mo tinago yung author, pero wala kang permiso to use that. I know that for a fact because I'm the most reprinted columnist Inquirer. I'm reprinted all over the US, hanggang sa Canada and other countries. Hindi nagbabayad din sa Inquirer. Actually, yung iba humihingi ng permiso sa Inquirer, yung iba humihingi ng permiso sa akin. Most others do not. Oo. Hindi humihingi yan. Hindi kumita nyo ng pera. That's an infringement, I think, sa copyright laws. So, May gusto may yan. distinction yan. May gusto yatang idagdag si Mr. Jarius Bongo. Yep, good afternoon. Taking off from what Conrad said, sa publishing profession and industry, that includes literary and journalism, literary writing. Yung opprobrium, yung kahihiyan ng pagkopya. Pero sa academe, there's even worse. You can get kicked out. No? Pagka nasa mga code of conduct ng mga eskwelahan, na pag nangopya ka at tinalabas mo na sa iyo yung isang akda, isang research mo, or maaari kang masipa sa eskwelahan or ibagsak ka sa sa subject na yun. Gusto ko nga tanungin po sa si Professor Leonor ng Colegio de San Lorenzo, gaano kaseryoso nyo nilalabanan yung plagiarism sa inyong eskwelahan? Sa school po namin, meron po kaming orientation mga professors kasi alam niyo naman po na syempre meron tayong mga academic papers na pinasasubmit sa mga bata. So sa simula pa lang po, katulad po nung sa English 2 pa lang nila, communication skills, parte na po ng syllabus namin na kailangan matakil doon yung plagiarism. Kailangan maipaintindi namin sa mga bata kung ano pong ibig sabihin ng plagiarism at paano po silang magko-commit ng mistake at masasabi na nag-plagiarize sila. Gusto kong tanongin dahil ito active siya sa internet dahil meron din siyang show dito na si Ceres. iConnect. Tinatalakay nila itong mga uso sa internet, sa mga social networking sites. Ngayon na napakarami na gumagamit ito at napaka-accessible ng information. Sa tingin mo ba, dahil sa ganitong paraan nga, ay madali nang lalong nakokopya yung mga gawa ng iba't ibang tao at marami ang nakakawala with copying other people's work? It's very, very, very easy. Lalo na if you make papers and you're tamad, you're tamad, you just, kahit nga hindi sa internet, you get a book and go pwede to ipasok sa paper ko, pwede to, madali siyang gawin, sobrang madali siyang gawin. Madali din maglagay ng quotation marks pero hindi nila nagagawa. That's what's wrong. And if I may add to what Dean Lenny said earlier, dapat hindi pa college lang dun dinidiscuss, high school. And if I may share, kasi when I was in high school, I wrote a poem and I gave it to a friend. And what she did was, she got the poem and passed it to the school paper. And I saw it, and it was published, and then I saw it had her name on it. So parang, and then I went up to her, and then she was like, ang ganda kasi ng poem mo eh. And I couldn't, at the time, I didn't even think to make a big deal out of it. Hindi ko man lang naisip na dapat na-report ko to na, oy, hindi to sa'yo, sa akin yan. So, I let it pass. So, dapat dun pa lang, high school pa lang talaga dapat, the parameters of plagiarism should be discussed already because it's really just stealing eh. It's really stealing. Plagiarism is for the tamad. So, For the tamad. Yeah. Magiging tamad. Pag-usapan natin yung epekto sa individual, yung epekto sa kalidad ng ating pag-iisip at dun sa ating scholarly work sa Pilipinas kung merong plagiarism.
Pero mamaya ay tutuloy natin yan, Mark. Samantala, tumungo muna tayo sa aming kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Attorney Mark at Cathy. Siyempre, malaki ang bahagi ng social networking sites, maging ang Facebook, Twitter at iba pa, at maging yung mga estudyante na kasama at bisita natin ngayon dito sa loob ng studio. I-welcome natin sila, Attorney Mark at Cathy. Sila ay galing sa Colegio de San Lorenzo, dyan sa Congressional Quezon City. Yes, Kirby, meron ka na bang katanungan galing sa kanila o sa Facebook? Alright, unang magtatanong, galing pa rin sa siyempre Colegio de San Lorenzo, si Justin Wangi. Justin? Gusto ko lang pong malaman kung plagiarism din po ba ang papirated po ng mga DVDs? Okay, tanungin natin kay attorney. Hindi siya plagiarism, no? Kailangan mo siyang ibase dun sa batas. Pwede mo siyang, pag mga piracy ang pinag-uusapan, copyright infringement ang maaring nilabag dyan, yung batas sa copyright. Dahil ang copyright owner, siya lang ang may karapatan na mag-reproduce ng kanyang mga copyrighted works, katulad ng libro, pelikula, kanta. So pag nireproduce mo yon nang walang paalam, yun ang tinatawag na copyright infringement. Okay, Kirby? Alright, meron pa isang katanungan galing naman kay Jermaine Kapukaw. Jermaine? Ano po ang dapat gawin ng writers o yung protection po nila laban po dun sa para maprotektahan po yung intellectual property rights nila. Okay. Tanungin natin yung mga writers. Mr. Jariz Bondok po. Ano daw ang dapat gawin ng mga manunulat kung kinokopya itong mga akda ninyo? I-expose na lamang at i-paste yung pangalan. Kasi minsan tulad ng yung nabanggit ni Conor, minsan nakikita ko pag nagbabiyahe ako sa US ngayon sa ibang bansa, nagugulat ako, bakit nireprint yung column ko rito? So tinatawag ko na lang doon sa presidente ng Philippine Starting at sabi ko, hindi kumukopya sa atin dito. Sinusumbong ko na lang at sila na ang bahalang umaksyon doon. But can I point out something about that? Parang may relasyon kasi yung copyright infringement and plagiarism. The way I understand it, copyrights and patents have a definite period, like say 50 years. There is also I heard about this rule about plagiarism. If the work, say literary work, is more than 50 years, it's considered to be fairly well known, and you don't have to keep on mentioning who said the line. For instance, if I quote, for instance, Shakespeare. or if I say the end justifies the means, I don't have to keep saying it's When it becomes cliche, then it's off yung... parang considered hindi naman alam na ng mga tao dapat na hindi sa akin yun, hindi ko pwedeng angkinin na akin yung linyang yun at kilala na hindi sa akin. Pero siguro bigyan natin ng pagkakataon si Sir Alvin, copyright practitioner. Ano ang pwedeng steps, sir, para maprotektahan? Halimbawa, meron ng sinulat na libro itong ating kabataan, o meron siyang blog, na meron na siyang nasulat na magandang article. Ang amin pong samahan ay tinatawag na Filipinas Copyright Licensing Society. Ang counterpart po nito sa US ay Copyright Clearance Center. Kami po yung sagot doon sa problem na pinoint out kanina ni Sir Conrad de Quiros, yung pong paggamit ng kanilang akda sa ibang bansa, because we license the use of, secondary use of copyrighted materials. So kumukolekta po kami doon sa mga gumagamit sa Pilipinas. Counterpart naman namin sa US ay kumukolekta sa gumagamit sa US at nag-exchange po kami ng bayan base sa survey na lumalabas. So yun po yung solusyon. Mag-memo po kayo sa amin. Pero just a follow-up po, yung mga ordinaryong mga vloggers, kasi ang dami-dami na ngayon merong mga vlogs, meron ba silang proteksyon sa mga ganyan? Unfortunately, pag nag-vlog ka kasi, unless ilagay mo na malinaw sa iyong vlog na nagbibigay ka ng express permission na maaari ninyo itong i-repost as long as my name appears on it, you're giving a permission actually to anyone to repost it. Pero dahil nga madaling mag-cut and paste, yun yung nagiging problema. Kailangan natin ng mamahaling software na ginagamit ng ibang mga kumpanya
para matrack kung saan napupunta to. So unfortunately for our ordinary vloggers, wala po tayong protection para ito ma-monitor. Now, speaking of vlogging, gusto ko tanungin si Paolo, the problem with itong trend ng vlogging, susulat, yung journal has become public. Paano kung talagang sabay tayong nag-isip? Yung naisip mo, naisip ko rin. Sinulat mo, sinulat ko rin. When that situation arises, anong sa tingin mo rule of thumb sa mga vloggers? Well, if I'm not mistaken, the Philippines is a co-signee to the Berne Convention. And in the Berne Convention, it explicitly states there that any literary work or artistic work that you make is immediately yours. You don't need to go to the government for that anymore. The problem arises when, of course, you need to show proof that you or whoever, you wrote it first than that person, than that other person. Kanina nabanggit ni Sir Alvin yung tungkol dito sa software. At kanina bago mag-umpisa itong ating forum, tinanong ko si Dean, paano yung mga estudyante na nagsasubmit ng kanilang mga essays, mga reports, how do you check po kung kanilang original yung kanilang isinumite o kinopya lang nila or nilift from somewhere? Essay po kasi, ang tingin po natin kasi dyan, parang on the spot way of thinking pag nandyan po sa klase. Pero kapag book report na in-assign natin ahead of time, so magsasubmit sila sa atin ng hard copy, usually hinihingan din po namin sila ng soft copy. Pero kapag in doubt ka, all you have to do is to type the praise ng sinulat ng bata at mag-appear yung link automatically. Ganun naka-powerful yung internet natin. But yeah, there's already a software for it. Pero gusto ko nga itanong kay Sir Conrad, kung nabanggit si Alvin kanina na ayaw niyang i-legislate yung plagiarism na labanan. Dahil nga, nagsisimula naman talaga tayo mag-kopya kay Frost before you become your own poet, your Conrad de Quiros before you make your own column. Pero anong epekto nito sa yung thinking skill ng ating mga kabataan kung ganun karampant, ganun ka-available, ganun kadali at hindi natin ipoprohibit by virtue of legislation? Etong ko dyan, I want to make another distinction. It's very important. Plagiarism, you do not identify the author. You claim it as your own. Yung copyright infringement, alam mo kung sino nagsulat except na ginamit mo na walang permiso. That's a very important distinction. I'll make another distinction here. Imitation tsaka plagiarism. Yes, sir. Go ahead. Wala akong problema. Lahat naman tao nag-umpisa copying other people. Copying yung style, it's another matter. Na kinopya mo yung whole paragraph. Those are two different things. Imitation is kinokopya mo yung style. And speaking about imitation, it's perfectly true na pareho kayo nagkataon na nakaisip ng isang bagay. So you express it in your own way. Once kinuha mo yung the way he expressed it and you use it as your own, that's a different matter. Kahit sa blogs, whether that's in blog or in print, pag kinopya mo yung exact expression ng tao, because that's very important, that's plagiarism. Those are two different things. Imitation is bad enough para sa atin kasi hindi ba yung kultura natin imitative? Yes. Elvis of the Philippines, Beatles of the Philippines. Mga Spot enough na magaling daw yung wala ka originality. Lalo na yung plagiarism. Ang plagiarism would be, kinuha yung kanta niya, sinabi mo kanta ko to. Those are two different things. Plagiarism is worse. That's right. Pero paano po kung tinagalog? Okay, kunwari po, English yung original bakit? Sinabi ko na rin yun, sabi ko, noon sa, yung sabi mo na, Kung Tinagalog? Tinagalog. Pero yun din ang ibig sabihin. Sabi ko, a lot of things are lost in the translation, but not authorship. Si attorney, tanungin natin, meron po bang paglabag sa batas pag ganon? Tinagalog daw po, pero parehong-pareho yung sinasabi. According to the IP code, yung RA 8293, isa sa mga karapatan ng copyright owner is the right to transform his work. So, ibig sabihin, kung tulayan, gagawin mo siyang play. Or kung libro yan, gagawin mo siya. Kung mahaba yan, paiikliin mo. Isa rin sa way of transforming your work is to translate your work. So, kaya,
a translator, before translating anything, needs to get the prior permission of the copyright owner. Kasi nga, ang translation is one way of transforming your work. So kung halimbawa translate niya ang isang work without permission from the copyright owner, at pinagkakitaan niya to, di ba? Kumita siya, nilabag niya economic rights ng author, then that translation is misappropriation or a violation of the copyright economic rights of the author. So, pero ito lang isang magandang sa batas natin, yung modified work, if it has enough transformative value na it can stand on its own, maaring makikita mo influensya siya ng underlying work, pero meron na rin originality in-introduce yung modifiers. Transformative. Ang tawag niya is a derivative work, and so is a separate copyright protection. But then it doesn't take away the right of the original author to be kailangan magpaalam muna sa kanya. Okay. Pero in-improve pala. Yes, pwede siyang maging bagong work altogether. Pero itong speaking, hindi nga copyright Iba nga yung plagiarism at copyright. Gusto kong iiwanan itong question para kay Ceres pagbabalik. Yung ating po mga estudyante, mga youth na nagka-cut and paste, sinusubukan pa nilang baguhin ng konti. Yung is ginagawang R, yung was ginagawang where, o talagang kinokopya na lang basta-basta. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo.